Hi guys! So for today's video ay magluluto tayo ng masustansyang ulam. Kaya nandito tayo ngayon sa aming garden upang kumuha ng mga gulay na ating gagamitin sa pagluluto. Ang una nating ginawa ay naghanap tayo ng kalabasa at yun, fresh from the farm. At ang sumunod naman ay kumuha na rin tayo ng kalamonggay at saka siling labuyo para medyo maanghang ang ating niluluto. Nagbunot na rin tayo ng niyog dahil gagamitin natin ang gata nito mamaya kapag nagluluto na tayo ng ginataang kalabasa with munggo, kalamonggay at tuyo. At yun, natapos na rin tayo sa wakas, makakauwi na tayo. Ito na rin lahat ng sangkap na gagamitin natin sa pagluluto ng kalabasa with munggo, kalamonggay at tuyo. Una, inilagay ko ang munggo sa isang tubig upang makuha ang mga dumi nito at ang mga walang laman. Sinunod ko naman ang kalamonggay. Sinunod ko na rin ang paghihiwa ng kalabasa at saka ng bawang at luya. Habang hinintay kong lumambot ang munggo, ay napagdesisyonan kong magkagud muna ng niyog dahil gagamitin natin ang gata nito mamaya. At ito na ang ating gata ng niyog. At ito na rin ang nilagang munggo. Pinrito ko na rin ang tuyo at ang mantika na maiiwan dito ay yun din ang mantikang gagamitin natin sa pagisa ng bawang at luya. Sunod kong nilagay ang kalabasa dahil matagal itong lumambot, tsaka hinalo-halo ko na din at tinakpan. A few moments later. Binuksan ko ang kawali upang ilagay ang tubig na ginamit ko kanina sa paglaga ng munggo. Kinuha ko na ang aking gagamitin pampalasa at ang siling labuyong kinuha ko kanina sa garden. Pagkatapos kong timplahan ang aking niluluto, ay aking kaagad itong hinalo-halo at saka tinikpan. Pagkatapos ay tinakpan. Ilang minuto na ang lumipas ay nilagay ko na ang gata ng niyog, tsaka hinalo-halo. Nilagay ko na rin ang tuyot at ang munggo at hinalo ko ito ulit. Naglagay ulit ako ng pampalasa at saka nilagay ko na rin ang malunggay. Pagkatapos hinalo ko ulit ito at saka tinakpan. Maghihintay na lang tayo na kumulo ang ating niluluto. Ito na, kumulo na ang ating niluluto kaya luto na ang ating kalabasa with munggo, kalamonggay at tuyo. Handa nang kainin ang ating masustansyang ulam. At eto na ang mga vitaminang makukuha sa ulam na ginataang kalabasa with munggo, kalamonggay at tuyo. Vitamin A. Ito ay mahalaga para sa paningin, immune system at reproductive health. Matatagpuan ito sa kalabasa. Vitamin C. Nakakatulong ito upang mapanatiling malakas ang immune system at mahalaga rin sa pagpapanatili ng malusog na cell processes. Matatagpuan ito sa kalabasa at malunggay. Vitamin E, ito ay isang antioxidant na tumutulong sa paglaban sa impeksyon at tumutulong din sa paayos ng mga nasirang cells. Matatagpuan ito sa kalamonggay. Vitamin B6, mahalaga ito para sa immune system at matatagpuan sa mga burning gulay tulad ng kalamonggay. Folate, ito ay mahalaga sa pagbuo at pag-ayos ng DNA at matatagpuan sa mga burning gulay tulad ng kalamonggay. Bukod pa sa mga bitamina, ang mga mineral tulad ng iron, potassium, calcium, zinc at selenium ay makukuha rin sa mga sangkap ng ginataang kalabasa. Ang protina ay makukuha rin sa munggo na mahalaga para sa pagbuo at pag-ayos ng muscle tissues at pagpapalakas ng immune system. Ito ang mga nagastos ko sa pagluluto. Ang munggo ay binili ko ng 30, tuyo ay binili ko ng 20. Ang ibang sangkap ay galing sa aming hardin kaya mas maganda talaga kapag meron kang hardin kasi mas nakakatipid ka.